Ronald. Sa kakahuli. Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive slash R&R. Ito na, Sir Ronald, tapos na yung dalawang kota ko for my amazing birthday greeting sa'yo. So now, back to bully. Naka-ready na yung mga espada. Parang dalawang kamay na, Sir Ronald. Back to Pero, bully. Oh my God, Sir Ronald, there you na, here na me. Wow, Sir Ronald, dami nangyari ah. Parang ano ah, nabalitaan mo ba meron ng 4 Alas Youth na programa na pangtapat sa inyo, Sir Ronald? oo. Quatro alas youth o quatro alas bayut? Ano ka ba? We just said, don't say that. Sir Joke Ronald, lang. Kayo naman, balik joke. mo na. Oo, Balik you mo na. cannot, you cannot take a joke Uh, naman. ako, Oo, I alam mo can naman, take a joke, but alam mo naman ako joker, di ba? O si Harry Roque nga, tinatawag kong Reyna ng Humba. ayan Di tayo. ba? Ayan tayo. Oh my Pag goodness. hindi na ako nag-joke, hindi na ako yun. Pero Ah? speaking of, hindi ikaw yun, sir. Sir, Ronald, the reason why kanina nakalimutan ko tong laptop, dapat sana ginawa natin to malapit dun sa pinupuntahan kong college. Ah. Dahil nakita ko yung picture mo bigla. Ang kapal pala ng buhok mo ng kabataan mo, Sir Ronald. Apro. Ang tawag doon ng panahon namin, apro. Apro, di ba? Paano ka naging afro? Like, samurai ka dito, tapos afro Ah, dito. I mean, di sir, ba? ano yan? Oo. Oo. Hindi, nung panahon na yun, uso yun eh. Uso pa yun eh. Ngayon, hindi na uso. Ngayon kasi ang uso, Jason Statham. Yun ang uso ngayon. Kaya, yun yung kwan. Actually, sinadya akong maging kalbo dahil yun ang uso eh. Di ba, Sir Ronald, it's not about hair and no hair, to be honest. It's Mm. about like, parang iba afro nga. It's exactly, it's an Oo, afro oo, oo. hair. Yun lang. Yan. Yan yung hindi ko gagayahin eh, yung hairdo mo. Parang, hairdo ni Kwan yan eh. Konti na lang, hairdo lang ni Barsaga yan eh. Actually, hindi, pag baba ko siya ng ganyan, parang wait lang. Turuan mo nga. Turuan mo si Barsaga ng Turuan ko hairdo. siya ng Parang paano ang pag style niya one length. Oo nga. One length yung kanyang hairdo eh, no? Para siyang K-pop. Mm. K-pop na hindi nag-take off. Oo, Yung medyo yan. hindi Oh. nag-take off yung career. Actually, bagay kayo mag-shadow boxing eh, ni Barsaga. Oh, Ronald, bagay kayo. na naman tayo, sir. Oh, Talagang yan. mapapawi ka for 2 episodes na nag-behave ka sa akin, Sir Ronald. Ah, But ah, before mm, tayo, grabe naman Duterte youth. Like, anyway, Sir Ronald, going back to ah, this. Sige na nga, let's ah, start with Barzaga para habang umiinit ang discussion. Ano na, mm, you think this is just a phase thing? Kasi last week when we talk, sabi mo si Barzaga sa tingin mo, ano lang, hindi yan disruptor, ano lang, epal, basically. I think epal yung technical term. mm, mm. Oo. Nag-wear off na ba? I mean, where is this Well, going? pumasok siya kasi sa framework ng mga DDS na yung first phase nila ay targeted disruptions. No? Yun yung kanilang first phase. Parang build up papunta sa kanilang phase 2. No? Halimbawa yung rally nila sa Forbes na parang hindi naging rally, parang naging isang small picket. No? Tapos gusto niyang pabagsakin yung gobyerno pero nagkamali siya ng gate na pinuntahan. Parang kung gusto mong pabagsakin yung gobyerno, at least dapat tama yung gate mo, di ba? So, tapos mukhang nag-away sila ng mga DDS. Dahil dumating daw siya tapos umalis na maaga. Parang nagalit sila Banat Bay, no? Binanatan siya na ano ka ba, turista? Ano ka ba? So mukhang may breakup na kagad before it has even started, di ba? Alam mo yon, yung mga relasyon na nag-break up na bago pa magsimula. Parang first, Naranasan mo ba yun? Naranasan oh, mo? yung parang first look pa lang ikaw ng future ex-boyfriend ko. Parang gano'n ang Yan, sasabihin. yung mga Parang ganon, yung mga hindi ganon. ito gagana. Yung mga ganon. So, ang tingin ko, back to the drawing board, create sila uli ng mga iba pang disruptions, no? Dahil mukhang yung phase 2 nila is a big mobilization, no? Marching towards Malacanang and marching towards the military camp of Camp Aguinaldo. So, mukhang yun yung kanilang phase 2. Pero to go there, kailangan mo ng build-up. Kaya I won't be surprised na magkaroon sila ng mga small, dramatic disruptions. Pero parang contradiction in terms sa DDS yung dramatic disruptions.
Dahil parang hindi sila dramatic eh. Parang kulang sila sa drama. No? Kaya tawagin na lang nating calculated disruptions rather than dramatic disruptions. No? So, tingin ko dun pumasok sa framework na yun si Barsaga. Na akala niya, mga kaibigan niya yan, akala naman nila magagamit nila si Barsaga as an icon, no? As an icon, no? Hindi ko sila sabing icon of madness, no? Hindi ko sila sabing ganon, no? Pero tingin ko ay na-inlove sila sa isa't isa for a moment, no? Alam mo yun, yung moment, no? Tapos, bago ma-consummate, naghiwalay na kagad. So, hindi ko alam kung magkakabalikan sila para sa isang another one night stand, no? Pero Actually, that was my worry. Like, saan pupunta itong conversation? Pero meron bang kinalaman ito sa photograph picture mo na parang may bumabalik na mga kwento sa buhay? wala naman, wala naman. Wala naman akong ganong klaseng mga alaala, no? Baka ikaw. Nagpakabait na nga ako, monkish na, na keeping Kumusta away. ba dyan sa Oxford? Ano naman, nagpakabait ako. Oh, Parang hindi ako sanay okay sa... ba dyan? Okay ba dyan? Mamaya, drop. Pupunta ka ng Oxford tapos magpapakabait ka. What a Mamaya, boring life. mamaya pupunta ako sa Oxford dyan. May date. Si What a Conan boring life. O'Brien pupunta dito. Oh. Si Conan Kung O'Brien. pupunta ako dyan, magiging wild ako. No? Pero, Ha? wala, Wild. sir. More wild than Prince Andrew. Wala na siya, hindi na siya prince. Ano na siya, normal citizen na siya. Natanggal na yata sa lahat ng Oh. bagay. Why is everyone asking me about Prince Andrew? Mukha ba ako may pake sa mga ganyan royal gossip na Hindi, yan? baka mali ko. Baka kasama ka ni Epstein. Sir Ronald naman. Sir, basta magpakabait ako kasing college ko dito. Na-touch ako. Si King Charles ang aming visitor. So, sosyalin kami. Oh. Sir Ronald, before you do something more, Boring. Sir Ronald, before you say Boring. okay lang, basta hindi tayo ma-MTRTV. Sir, going back to this, feeling ko kasi Hmm. mali talaga yung sinabi ko na quatro alas youth. Feeling ko talaga Kanya, for kanya. trouble yung sinabi ko. Ako naman kanina, wala akong naisip pahiwatig. Parang sounds like, di ba? Sabi mo, 4 alas youth. Sounds like 4 alas bayot. Di Ay, ba? Yung gano'n lang, no? Sounds binalik like talaga. lang. Wala akong naisip pahiwatig. Sir Hmm. Ronald, on let's not forget about, sige, Prince Andrew na lang tayo kung ganun. Papuntahan natin, mas So, kinakabahan. ikaw yung tumawag sa call, 4 alas youth. Diba? Kasi nga, Wala akong sabi kinalaman nila, doon. So, parang don't blame me. sabi, parang 4 alas din yan ha. Tapos back to back, parang ganun ganun. Hindi, pero youth version, feeling Gen Z. Oo. So, Pero wala kayong kwan. Wala kayong, tawag dyan, wala kayong, the survey says, no? ah, Wala kayong Doc Guido. Di ba? The survey says, ayaw nga. pag Hindi, ikaw ay dapat tumalon nga sa yun. dagat, ikaw ay mababasa. The Ah, survey says. okay, okay. Siyempre, pero dapat meron kami ganun version, parang vibe check, vibe check. Dapat sila clip WR numero. Although ngayon, Yan. galit yatang bigla sa amin, sa mga kaibigan natin sa WR numero. Kasi nung interview ko si Robin, Oo. dun sa Oo. isang show ko dun, dyan sa Oo, yung mga Gen Z daw kasi, Oo, DDS hindi eh. daw hindi daw pink Mm. necessary. 30% Mm. up to Mm. 40% daw pwede Pero DDS. hindi kasi ibig sabihin na 40% bumoto kay Bongo, 40% Automatically. equals Gen Z na DDS. Parang hindi ganun ka-automatic yun. No? Lalo Wala na tayong kung wala example namang eh. Wala exit tayong example, polls. exactly. Wala tayong example. So, No? conjectural naman talaga siya. Kaso, ginawang meme ng mga DDS, si Darius. Kapag, Tsaka pag ikaw kasi ay representing a survey firm, di ba? Ang hirap kasi na conjectures. Ako pwede. My middle initial is C, conjectures, no? Ganyan. Dahil ang mga political Kala ko hustler chaos. pretending to be a political analyst, lahat yung conjectures. Hindi naman exact science yan eh. Pero pag data analytics, pag survey, exact science dapat yan. Dapat meron kang numbers crunching. So kaya siguro sila nag-react. Akala nila it's based on science rather than conjecture. Or akala nila, we said that without putting caveat. Ang caveat naman is, as long as wala tayong exit poll, this is conjectural. So basically, you're trying to interpret the data based on another hunch.
So, Mm. to be fair naman, wala, again, if it's an Pero exit, ang hirap, lost in translation na yan eh. yun Di yung ba? Hirap problema, na, lost in translation. mahirap na ipaliwanag yan eh. No? Parang kanya lang yan eh. Parang sub-Saharan Africa. Nasa Di mga ba? dahilan na Di nagpapalamig ba? ako sa Di Ronald. ba? Yung hindi naman yun ang nais mo ipahiwatig. Ah, No? Pero dahil, di ba? Ang hirap ipaliwanag ng mahaba. So it got lost in translation. Di Paliwanag ba? yun sa Yun, presinto. oh, di ba? Yun ang nangyari doon. Sinabi ko nga lang appointed lang ni Digong na contempt pa ako sa Di Supreme. ba? Oh. Tal- Bakit ako ba't ako pag lumalampas ako, no? Hindi ako affected dahil hindi ako tumitingin sa mga comments eh. No? So, hindi na rin nila ako binabanatan dahil alam nila hindi ako tumitingin sa mga comments. Ikaw Paano kasi sumasagot ka sa mga comments eh. ka naman sa comments? Wala ka nga social media. Kaya sabi ko, sino nga nag-handle ng social? Alam mo ba kung pinapost sa'yo? Baka mamaya, hindi mo alam. Fake account pala yan. Troll farm yan sa Rona. Di ba? Tawag ko sa'yo, Sir Ronald, ikaw yung Uh, one-man analog troll. Yung analog pa troll, hindi pa digital. Ako yung one-man troll farm. Ikaw, one-man uh, uh, analog troll. Kaya showman. I'm not perfect like you eh. Hindi Mm. naman sa you're not as Mm. imperfect or as perfect as me, Sir Ronald. It's just that, Mm. minsan, Pero nag-aspire ako to be perfect like you. Iba yon, aspirational yun eh. No? ang inis ko lang, Sir Ronald, sa totoo lang, bakit naiyabangan ng tao sa akin pero hindi sa'yo? When in fact, sa atin dalawa, alam natin mas mayabang ka sa akin, Sir Hindi Ronald. ko, ikaw kasi toxic ang masculinity mo. Ako hindi eh. No? Ako hindi eh. Ako, masculine talaga ako eh. No? Sa'yo, toxic eh. Magkaiba yun ha? Feeling ko lang, Sir Ronald, kasi sa atin dalawa, mas siniseryoso yata nila ako. Tingin ko rin, tingin ko rin. No? Tingin ko rin. Ikaw nagsabi, Kaya yan, pinapatulan no? niya. Kaya yan. Pinatulan tuloy yung sub-Saharan Africa mo. Pero feeling Sineseryoso ko, ka kung nila ikaw eh. nagsabi na hindi nila papansinin yan, ano daw? Ano? Development Index? Ano pinagsasabi ni Ronald? Para si Aidan, ay si Aidan, ano yan? Ano? Gayan. Konyo yan. Correct, correct. Oh, Kaya nga correct. feeling ko unfair, Sir Yan. Ronald eh. Kasi Kaya nag-aspire na lang ako to be you. No? Nasaan na ba ako sa kanyang aspiration? Malapit-lapit na ba o malayo pa? sa previous two episodes, I would say malapit na. Pero ngayon hindi na, Sir Ronald. Ano? So, Ang so gusto niya. nakakalahating oras na tayo, wala pa rin tayo pinag-uusapan. Kasi nga Barzaga yung comment. How can we have substantive? Sinimulan mo kasi kay Barsaga, kay Barsaga, di Kasi ba? sabi mo hairstyle Anong matinong ko. pag-uusapan mo kay Barsaga? Sabi ko O, di ba? hairstyle mo. Ito mo sinimulan eh. Sa taas ng Barzaga. So sabi ko, si Barzaga mag. Uh, Okay, sir, now let's go to pinangan serious matters. serious matters. No, Mm. Lacson, GMRC. Mag-GMRC muna tayo, Sir Ronald, kasi we're Mm-mm. best people. Lacson coming back, does that mean Soto feels confident about the balance of power inside the Senate? What is he doing? Is he trolling? What's going on? Tingin ko, nag-usap yung majority at napag-usapan nila in the balance sheet na kung hindi babalik si Ping with all his uh, with all his principles, no, higher purpose, ay magsasuffer yung institution. Magsasuffer yung Senate. Dahil lahat kasi nakatingin sa Senate eh. No, lahat nakatingin sa Blue Ribbon. Lalo na nung naging chair si Senator Ping Lacson. Tapos bigla siyang bababa dahil nagagalit yung ibang senador na pati sila iniimbestigahan at yung real culprits daw ay hindi iniimbestigahan, no? Anong naging itsura ng Senate nung bumaba si Senator Ping Lacson? Lalo na when we are surrounded by already tainted and weak institutions. Tapos yung Blue Ribbon is one of those holding the fort. Tapos biglang mawawala. So tingin ko na-calculate din ng majority senators. Teka, mapapasama tayo niyan. Lalo tayo magmumukhang guilty. At lalo mawiwikan yung institusyon. No, gusto niyo ba yon? Na lahat tayo burn the house down? So tingin ko, saner minds ay nag-usap-usap at kinakailangan natin ibalik si Senator Ping Lacson to save the institution. No? Ang tanong diyan ay paano kung aabot sa kanila yung investigasyon? Di ba? Oh. Pwede nga maging dyan, ang magpaabot ng investigasyon is not necessarily the chair. No? Pwedeng si Kiko yan, pwedeng si Risa yan, di ba?
Well, yun yung mga titira. So, ibig sabihin, hindi ko sinasabing magba-backpedal yung Blue Ribbon. Pero tingin ko may mga kanyan, may mga minimum arrangement na to have your cake and eat it too. Whatever that means. So, how do you split the difference realistically, Sir Ronald, with the Blue Ribbon Committee from now on? Well, tingin ko ang gagawin dyan ng Blue Ribbon, yes, they will investigate, pero magde-defer sila sa ICI. Magde-defer sila sa ICI. So may mga ibang investigasyon sila na hindi papasukan at sasabihin na lang nila, oh, ICI nang gagawa niya. Diba? Or ombudsman na gagawa niya. So magkakaroon sila ng ganung klaseng division of labor. Pero ito, presumption ko lang. Hindi ko sigurado kung yan nga ang Saying pinag-uusapan nila. rationally, you know what I'm saying? Like rationally, Mm-hmm. yan yung mga Mm-hmm. limitations, kumbaga, anong pinaka-logical move forward? Kaya, how do you split the Mm-hmm. difference, di ba? Kasi ano to eh, parang political analysis is also about strategy, di ba? Kasi kung ganito yung mga, parang game theory yan, di ba? Kung ganito mga Mm-hmm. limitations, ano mga pwede mong gawin logically. So, I just Tama. want people to understand bakit ito yung mga conjectural tayo mag-analyze. But Mm-hmm. speaking of the Senate, Sir Ronald, hindi ko naman napanood yung kabilang channel, pero alam ko nung Monday kaagad may commentary kayo dun sa malawakan talagang performance level si Joel, no? Sir Ronald, ayan na Mm-hmm. naman, yung favorite ano mo, pastor, hindi daw siya pastor eh, ano siya eh. Hindi ko alam ano bang role niya sa ano ng daddy niya. Um, Prophet. what's going on there, Sir Ronald? I mean, Ah, I don't want to talk about false parang hindi siya na-advisean eh. Na katulad ni Jinggoy, tumahimik na. 'Di ba? Tumahimik na. So, nawala siya sa firing line. No? So, mukhang, siyempre, you're a pastor at the minimum, no? A prophet at the maximum. Gusto mo magsalita. May kwan ka eh. Meron kang a sense of self-righteousness eh. Di ba? Yung ganun eh. It gets the best of you eh. It gets the best of you. Hindi naman yung katulad natin na kwan eh. Ah, kinakatay natin yung ating sarili. No? Yung ganun ba? self-deprecating. Na, oo, di Pero ba? parang Hindi siya, kinakatay mo rin ako eh, ng problema. hindi siya ganun eh. Oo. Hindi, inuunahan lang kita baka kasi i-bully mo ako eh. Kaya, inuunahan lang kita. Oo. Oo. Preemptive The strike. best defense is a good offense. So, yun lang naman yung ginagawa ko. Kaya pala Afro kasi Brazil palang style mo eh. Best offense, best. Yan, yan. Siyempre. Oh. Pero Mixed martial arts ako eh. but Hindi sir, ako I kwan. was listening to the crowd. Tuwang-tuwa sila nung meron pa siyang resibo, di ba? Na talagang siya yung lumalaban for good governance. Siya talagang lumalaban for At transparent binanggit pa niya si budget. Satanas. Binanggit pa niya si Satanas. Nananahimik na nga si Tani. No? Binanggit pa niya. No? Nai-insecure na nga si Satanas eh. Sa dami ng mga Filipino politicians na gustong agawin yung kanyang posisyon. Binanggit pa siya. Ng isa doon sa mga politiko na yon. Hmm. Kaya nakikisimpatize ako kay Katani. Pero parang Tapos sabi pa niya, kahit titigan ko kayo, lahat kayo, titigan ko sa mata. Di ba? Sabi niya gano'n, no? Di ba? nang Mm. gusto ko yung mga ganun, nagtitigan sa mata. Mm. Except kung Masyado siyang nasobrahan ng pagiging performative. Dapat kasi ang performative politics, hindi halata na performative. Di ba? Di ba? Yun ang the best performative politics. Yung hindi halata. parang si Digong, di ba? Akala mo Mm. natural lang yan, para alam mo ano lang, laro rin niya. Di ba? So, speaking of the Joel case, so what happened? Itong Remulla, he's already, last week din natin discussion tong backpedaling. Mm. Nagpa-backpedal na si Remulla dun sa 2016 dismissal case kay Villanueva. I mean, what's going Well, on? dahil nga na-discover niya na may secret decision pala yung kanyang predecessor, no? Na kinuwan daw dahil fake daw yung signature. I'm not sure kung na-check nga niya yung signature or dahil sinabi lang ni Joel Villanueva sa kanyang affidavit na that's not my signature. Ano, dapat dinaan niya yan sa forensic evidence eh. No? Ang sinabi niya, fake yung, kaya nga binawi niya yung desisyon ni Carpio Morales. Parang usually kasi dapat irespeto mo yung desisyon ng inyong predecessor. No? At dapat yung decision ni Carpio Morales na implement kagad. Pero mo, it took 3 years bago ni-reverse ni Martires. What was that about? No? Ikalawa, sikreto. Hindi made in public. Kaya sabi ni former Solicitor General Hilbay at sabi ni former Senator Gordon,
Hindi binding yun. Dahil hindi ginawang public eh. Parang ngayon lang lumabas, no? Ang para nga para pa nga sa iba, parang post-dated check. No, nung kinasuhan o ibabalik yung kaso ni Joel, tsaka lang lumabas. Parang I've seen a lot of strange things, but this is a bit kwento, no? Twilight Zone. Medyo Alam mo kakaiba. yung Twilight Zone, nabutan mo ba yan? No? Nakatakot yung Twilight Zone series, sir. Sir Di Ron. ba? Di ba? Ito Oo. naalala ko pag pinapanood ko yung Mm. may isang episode na. Tapos, dere, di ba? Ganun yung music. Oo, di ba? Di ba? Oo. Kaya, yun yung problema rito eh. Pwede kung gusto ni Ombudsman Remulla, baka pwede niyang i-consider na i-honor ba niya yan? No? Na isang isang post-dated check o kaya isang secret decision? Is there such a thing? Is there such a thing? No? Right. Kaya, tapos proud na proud pa si self-righteous Joel Rocamora. Joel Villanueva. Joel Rocamora. Ronald, ang, magdamay ang ka bayan ng yata yun. kaibigan. Yan, sa kakabuli mo, Sir Ronald. Okay, pag ikaw kasi kaharap ko, nalilito ako eh. Parang, Nag- parang, ah, baka mamaya, Walter Bello na yung Oo nga binabata eh. mo. Sorry kay Sir Joel. Sir Ronald, baka naman may Ah, kwento ka na gusto mo sabihin. Hindi ah, naman. I mean, no, love na ah, love natin si Prof. ah. Joel. No, Sir Ronald, going back to this. So, like, hindi ba the timing is also interesting with Joel Villanueva under so much pressure and scrutiny, etc., that this is also coming out. I mean, realistically, could this be a way to pin him down by those who feel Joel has crossed the line? What do you mean? Ah, No, no, I mean, Joel Villanueva is now under pressure for the front, yes, yes. right? And then Ah, meron kang itong issue from the Martires Conchita Morales days, the 2016 pa mm, tong kaso na to. Like in a mm. way, hindi ba sila pwede I mean, are they not creating the political conditions? Because you could say logically for him to make such a dramatic display over the weekend was also to show of force, di ba? Na ano kami, hindi lang ako nag-iisa dito, may milyon na nagsusupport sa akin, hindi lang ako inosente, marami akong supporters, blah blah blah. Like, let's be honest, hindi ba may element of balance of power also here? Yeah. First of all, hindi siya 1 milyon. Yeah, I'm talking about Hindi ko, projection, right? yeah, Projection. yeah. Ang kasi nila 1 million daw eh. So, siguro at most 100,000. No? Ikalawa ay baka hindi naman lahat yon bumoto sa kanya. Dahil yung kanyang party list, 1 seat lang nakuha eh. Kung yung 1 million allegedly na yon na members nila ay bumoto sa kanyang party list, then hindi isa lang yung nakuha nilang posisyon. No? Anong pangalan ng kanilang party list? Citizens Battle Against Corruption. Corruption. That's a mouthful, di ba? Aspirational. Ronald, it's a good aspiration. Parang tayong dalawa, Hindi. aspiration natin maging humble. Mm-mm. Oo nga. Mm. Kumaga, just like us, sir, just like you, sir, Ronald, gusto rin nila maging perfect, di ba? Mm-mm. Well, going back to this, like, where do you think is the ombudsman overall in terms of, ito na, we're 2 weeks into the Remulla age of ombudsman. As we always said, madali ayusin yung problema compared to Martires. But pwede ba niya i-target si Martires? I mean, because I've heard na potentially Martires himself could come under legal scrutiny, right? For potential. Oh, posible. Sabi nga ng ibang mga legal experts, sabi nila, yung mga ginawa ni Martires ay pwedeng ikaso laban sa kanya. No? Dahil halimbawa, yung sinasabi, yung pag-delay na yan, yung pagtago na yan, can fall under do sa ating mga rules uh, Corrupt Practices Act. No? Ganyan. So, hindi ko alam. I'm not a lawyer. No? Pero ang dami kasing questionable decisions ni Martires. Eh. No? At clearly, ay nag-cater siya do sa gusto ng kanyang appointing power. No? Si Digong. No? Kaya tingin ko dapat at the very least, gamitin siya as a lesson in how not to use the position of the ombudsman. Tingin ko Yeah, yeah, yeah. Negative uh, model siya, like how not to oh, do it. ang ako naman, ang maganda naman kay Boyeng Remulla, up and running siya. No? Pag upo niya, ay ginawa niya kagad yung
mga dapat gawin. Diba? Nireverse niya yung rules ni Martinez tungkol sa SALN. Diba? Tapos, tinanggap niya yung kaso ng Parmali na matagal inupuan ng ombudsman. Diba? Tapos, hindi ko alam kung tinanggap na niya. Nag-file din yung mga dating nag-file ng impeachment kay Vice President Sara. Ngayon ay final nila as a case against the Vice President who is not immune from suit. No? Who is not immune from suit. Tapos, ikaapat, itong kay Joel Villanueva, na imagine mo, hindi alam ng ombudsman na meron na palang desisyon yung predecessor niya tungkol dito sa kasong ito. Diba? Na parang ultra secret. Ultra secret, no? Parang yung love life mo, ultra secret. Parang ganun. Sir Ronald, I have a very important question. I have a very important question, Sir Ronald. Parang kang digong, yung parang pag alam mo, nawawala na yung audience, magmumura siya bigla. Opo, opo, ganyan. Ka naman, nagda-drop ka ng random bombs, Sir Ronald. Sir Ronald, Parang yung pag nalate ako sa isang conference. sige na, safe ka na, Sir Ronald. Safe. Nasaan si Jinggoy? Nga, sabi ko, dude, tahimik na si Jinggoy ngayon, no? Di ba? Oh, Galing. he knows better eh. He knows better, di ba? Kung magingay siya, lalo siyang Google Pay. Pag sinabi niya uli, kadiri kayo, ay diyari siya, di ba? Pero panalo Oh, pa rin si Cheese oh, sa akin. Nakita mo si Cheese yung naglilinis siya ng naglilinis. parang, di ba? Ay, tapos Oo, pakit-cute. Yun sa tingin oo. ko may yung obra ba siya sa mga pakit na ganyan? Hindi obra. Oo, hindi Naglilinis. obra. Another too little too late. No. Oo. Parang, karamihan hindi magigets eh. Di ba? Oh, sige, sige, Sir Ronald. Baka papunta naman tayo dyan. Which brings us really to the issue of the DDS senators here. Nag-release na ba sila ng SALN nila? Uy, mayaman pala si Robin Hood, Si ah. Robin Hood lang. Oh. Pero, sige na nga, Robin Hood, I'll give it to him. Yung ibang DDS, nag-release ng SALN nung iba, parang maniwala ba tayo sa mga SALN na yan? I mean, kay Riza, maniwala ko yun na talagang maximum siguro ng net worth niya, di ba? Like, pero yung iba parang, Wala. Ang dami nga nag-text sa akin eh. Hindi naniniwala eh. Sabi ko hindi ah, naniwala kasi feeling nila mas poor pa dapat ka sa aktivista. tama. Mm. Parang katulad natin, 300,000 lang siguro yung net worth natin pag binenta natin lahat ng bagay. Sa daming utang. Sir Ronald, um, Ah, baka ma-depress ang tao sa SALL natin. But Sir Ronald, going back to this, what about sila Bongo? You think let's talk about it. Senator Trillanes made the big move earlier this week. You think this time could be different? Kasi so far, Teflon effect yung mga DDS, eh. well, ang kaibahan kasi ngayon ay pwedeng buksan yung mga nakatago nilang mga properties, no? Punta ka sa LRA, tignan mo yung mga bahay nila, mga lupain, no? At saka yung kanilang mga kamag-anak, yung immediate family. Titingnan mo yung LTO, ilan ba yung kanilang mga sasakyan at yung kanilang mga pamilya. Yung AMLA, kahit yung bulk ng kanilang pera ay wala ron, pwedeng buksan pa rin yon at saka yung kanilang kamag-anak at malalaman kahit winidraw mo na, malalaman yung paper trade, yung resibo, yung history. Tapos, at marami pang iba. So, at least meron kang baseline through the SALN. Di ba? May baseline. Para ikumpara. Para ikumpara lahat yan. Lay of the land. Halimbawa, yung mga bank account ba ni Harry Roque na nakita dun sa kwarto ni Mr. Supranational sa Conjugal, Poro sorry, Hub, joint account. Pogo Hub sa Porac, no? Yung ba ay nakalagay sa kanyang SALN? Diba? Yung mga ganun ba na ngayon pwede mo lang bulat-latin yung mga ebidensya na yan. Unlike before. Halimbawa, ang sabi ni Bongo, wala siyang kinalaman dun sa CLTG construction company ng Ikaw kanyang na tatay. mamimili yung kapamilya niya. You cannot choose your relatives, can you? I mean, Oo, sabi niya gano'n. Pero yung pangalan kasi nung construction firm, yung abbreviation ng kanyang pangalan parang, come on, come on. Pwede mo namang ginamit na pangalan ng iyong construction firm ng tatay mo, Tokhang Construction. Di ba? Pwede mo namang ginamit yon. O Malasakit Construction.
CLTG ginamit mo, tapos sasabihin mo, wala kang alam. Diba? So, baka unti-unti ay magsimula na mag-unravel yung kanyang support base. No? Pero, ang dami nakaamba sa kanyang Damocles sword. Itong ICC, mukhang kasama siya sa i-issuehan ng international warrant. No? Itong, itong ombudsman, pwedeng seryosohin yung final ni Trillanes. No? At marami pang iba. Dahil itong Parmali, mukhang idinadamay siya ni Gordon. No? So, ano pa ba yung iba na yan? Dahil aside from the president, Digong, yung pinaka-powerful nung Duterte presidency ay si Bongo. So, I'm sure na marami silang mahahanap against him. Na dati ay hindi nag-prosper dahil nga presidente si Digong. At nung simula naman ng BBM, hindi rin nag-prosper dahil meron pang unity team. No? Pero ngayon, iba na. Pero medyo interesting, yung mga statements ni Sara na parang sinasabi niya, parang tinothrow niya si Bongo under the bus. Diba? Yung mga statement niya. Yun ang mas interesting. I mean, Sir Ronald, I know this is gonna come as a complete shock to everyone. Meron bang, gaano ka-corrupt ang Pilipinas ng panahon ni Duterte? I mean, kasi parang Farmali lang ang naalala ng tao, but it's like kind of hazy. But if you look at the numbers, according to the former deputy ombudsman, this is 2019, di ba? Sabi niya, tens of billion, I mean more than 20 billion dollars actually may have been lost. Yeah, trillions of pesos kasi ito eh. So we're looking at 23 billion dollars lost to corruption just in 2017 and 2018. This is according to the deputy ombudsman nung panahon na yan. I'm just like, I wonder like when did DTS people talk against corruption? Ano ba yung ano nila, Sir Ronald? What is their moral ascendancy? Kasi parang galit lang sila sa corruption kung kalaban nila yung corruption. Correct. Oo. Halimbawa, itong yung COVID vaccines na binili natin for 3,000 pesos a piece. Tapos binili ng Indonesia, same vaccine for 600 pesos. So, sobrang laki naman. Siguro baka pwede mo pang i-justify na doble. Pero times 5. At ilang million vaccines siya. No? 10, 20, 30 million? So, imagine mo yung billions ng patong kung ganyan yung binili nila. Parang itong Parmali, 'di ba? Face shields, no? It was a pandemic, no? Na COVID, no? Anong magagawa ng face shield? Tayo lang sa buong mundo ang gumamit ng face shield at ni-require, 'di ba? So what was that about? No? Ang tingin mauunawaan mo lang kung merong tongpats, kung merong naghanap buhay, 'di ba? Na-implicate si Michael Yang. Na-implicate Na later economic on. advisor ni Digong, just to remind. Oo, at later on na-implicate sa drugs as well as pogos, 'di ba? So yan yung Parmali. No? Yan yung Parmali. By the way, nadamay din pala dyan si Saldico sa Parmali. So Yeah, parang exactly. Like, no? Zaldico had a good time during Duterte, just like mga Diskaya, no? Bakit kaya, Sir Ronald, parang Zaldico, Diskaya, all of them were having good time? Just to remind people, ito yung sinabi ni Siler Ramos na dating Deputy Ombudsman. This is even before Farmalia. Nung 2017 daw, 670 billion pesos were estimated to have been lost to corruption. The next year, umakyat siya sa 752 billion pesos. So when you put that together, you're looking at almost 1.5 trillion pesos, which is tens of billions of dollars. This is even before the Farmali. Kaya nga, I'm shocked na ang tapang ng mga DDS to be against corruption, no, Sir Ronald? Yes, tingnan mo na lang yung utang. Nung nagsimula si Digong, ang utang ng bansa is 5.8 trillion. At hindi yan lamang sa panahon ni Pinoy. That's for the past 30 years. No? That's for the past 30 years. Yan ang national debt. Pero, nung natapos ang term ni Digong, it went more than 13 trillion. Diba? So, kita mo, sa utang pa lang eh. Tapos sasabihin, hindi, pandemic eh. Karamihan ng ginamit sa pandemic ay mga tulong, aid,
no? So, hindi mo pwedeng sabihin na lahat yan ay utang. No? Lahat yan ay utang. So, yan. Yan yung nakikita nating tip of the iceberg na dapat talagang bulat-latin ang husto. Pero parang No? tip Tapos pa lang ng sasabihin nila, ang laki ng tip ng iceberg. Eh. Parang tip pa lang, ang laki na. medyo, It sounds wrong, pero you get what I'm Oo. Oo. So, parang yung tip of the iceberg, parang Mount Everest. saying. Kaya parang, wait Yung lang, ganun tip. wait, Oh. tip lang pala to. Like, Di ba? Dahil ang laki. 13 trillion eh. Out of 5.8. Di ba? Tapos yan din yung panahon na nag-flourish yung Pogos. Yan yung panahon na yon. So, ang dami mong dapat investigahan. Tapos, marami mga DDS ayaw makinig. Ay, hindi, totoo yan. Lahat yan ay black propaganda. No, lahat yan ay gawa lang ni Sub-Saharan Richard Heydarian. No, at saka ni parang binabalik. AK-47, saka AK-47 DVD Ronald Llamas. No, mga DVD, ganun ba? DVD. DVD. Ayan. No, but, okay, Sir Ronald, you work under President Pinoy. Again, he was clearly more perfect than you. Having said that, you were fighting against Arroyo era corruption, so you know something about fighting corruption, or at least Pinoy until his very last SONA was very clear na napaka-corrupt ng Arroyo administration. Sorry, Tita Arroyo. But compared to the corruptions before your time when you were in Aquino, gaano ka-corrupt ang Duterte era, Sir Ronald? I mean, let's just, real talk tayo. Okay, real talk. How corrupt was the Duterte era? Or to make it more politely, gaano ka ganda ang good governance track record ni Digong? Hindi, kaya nga lang sinasabi ko kanina, tingnan mo na lang yung debt, no? Imagine mo more than double. Di ba? Tignan mo But na you lang could itong say maybe mga he borrowed more and invested in infrastructure, uh, invested in healthcare. I mean, debt per mm, se doesn't say that much. Kaya nga I had to cite the ombudsman number. yeah, nag-invest nga sila sa healthcare, yung mga bumili sila ng maraming medicine na bago mag-expire, no? Dami nilang biniling medicine bago mag-expire yung medicine. Bumili sila ng COVID vaccine na 5 times overpriced. Same vaccine na binili ng ating neighbor, Indonesia. So, yan yung Mount Everest, tip of the iceberg, no? Level ng Parang eh. corruption, no? Yan yun, no? Kaya, need I say more? I rest my Well, I case, think Your Honor. I want to No? say, I think, like, Mm. Sir Ronald, I wonder kung sa yung daming pogo na pumasok na ganun, may corruption kaya nangyari, Sir Ronald, with all that Ay, pogo? duda ako. Duda ako. Dahil halos lahat naman ng mga POGOs ay mga syndicates, mga triads. Kaya duda ako kung mayroong corruption. Kung ang tawag mo sa sindikato, corrupt. Ibang level kasi ang syndicates, mga triads. They torture, they kill, no? They launder money. Ibang level 'yon. Iba yung corruption sa gobyerno, no? Iba pa 'yon. So pag pinagsama mo 'yan, yan yung Mount Everest, tip of the iceberg, Yun nga impunity yung and point ko corruption. eh. No? Yan, no? I mean, just look at Harry Roque, no? Hindi ko naman sinasabi naghahanap buhay, pero parang si Harry Roque nagtuturo lang sa UP katulad namin nung isang taon. Next thing you know, ang ganda ng bahay daw niya sa ano, tapos sa Sa Baguio, Baguio, tapos tapos may nagbigay siya ng conjugal, ay 37 sorry, million. may joint No? account. Ang dami pa. Like, paano kaya nangyari yun, Sir Ronald? Kasi very good Nagbigay governance. siya ng 37 million na Guys, sorry, yun nga eh. contribution sa campaign ni Vice President Sara, Paano di bang ba? sahod ng spokesman, Sir Ronald? Ang spokesman, Mm. paano bang sahod? Sa, Na that's pwede a magbigay ng 30 million that's just a hundred that's around 100,000 a month. No? Mga ganon. No? so kung Harry Mm. Mm. So mga kwan yan, lang. 1.2 million a year. Tapos So makano, okay, ganito na babawasan sir. pa ng withholding tax yan, no? Babawasan mo pa. Tapos syempre gagastos ka rin para sa sarili mo, pagkain, Sarili no, lang ba, Sir etc. Ronald? So tapos ganyang kalaki ang iyong Pinapaaral pera. mo, at saka may pinapaaral ka na si ano, Supra, di Mm. ba si Supra, ginagawang piloto. Di ba mahalang piloto, Sir Ronald? Oo, tsaka sinasama niya sa kanyang mga international trips, Sa UK. tigabuhat ng kanyang bagahe dahil may problema yung kanyang likod, no? Kaya yun yung tigabuhat, no?
etc. Ikaw, kung Pero kailangan mo ng meron ka tigabuhat, bang ha, ano? pwede ako. Kung kailangan mo ng tigabuhat, bubuhatin ko yung kwan mo. Wait lang. Paras kayong Mm. secretary, di ba? Ikaw, meron ka bang Mm. tagabuhat, Sir Ronald, nung time na secretary ka? Meron ka Wala. may Wala akong Supra ka tigabuhat. rin? May Supra. Ay, wait lang. Wait lang. I carry, I carry my load. This, No? this might I go. carry my load. No? I mean, sa bagay, nag-DVD ka nga kasi mahal lang original. Kaya nga. Oh, I carry my load, sa kwan. Tsaka, I'm a professional Yun. uh, ukay guy. So, hindi ako katulad mo. Ano yung mga sapatos mo? Ano yung mga kwan mo? Yung mga yung mga relos Mo, mo? Sir No, Ronald, dalawa hindi lang ako ganyan ginagawa mo no. sa akin. Either sabihin mo, o yan, social, yayamanin, tapos Green Hills ba yan? Parang grabe Mm. naman, sir. Parang either insultuhin niya Mm. ako or ano niya Di ako. ba? Sir Ikaw Ronald, iniinsulto ko? Never ko ginawa yun, ha? ilayo muna natin Oo. sa akin. Once in a while, binubuli kita ng konti, pero never kita ininsulto. Mm. Mag-ilayo natin ng konting Oo. sa Oo. aking Oo. Ferragamo, ano, Sir Ronald. Going back to this, Sir Ronald. Ayun, tuloy Oo. na, nakalimutan ko na. No, I mean, Mm. no, I mean, honestly, ang point ko kasi is, whenever I mention the Duterte era corruption scandal, it's just to remind people na not to forget what's happening now, obviously, but to put things into perspective and also to realize walang credibility ang mga DDS to talk about good governance issue. Hindi, dinadivert mo lang eh. Dinadivert mo lang sa mga Duterte. Yan ang problema Masakit. sa'yo eh. No? Ito kasi Mm. kami, Mm. balita ko yun din ang ginagawa. Sabi nga ni Sarah, last week sa press ko niya, bakit binabalik sa akin? No? Sabi ni Bongo, bakit yung mga mastermind? No? Bakit ako? Ba't hindi yung mga mastermind ang kasuhan ni Trillanes? Di ba? Sabi niya gano'n, di ba? Sabi ni Pulong, sabi ng mga bakit kami na naman? Lagi na lang kami. Di ba? Parang naaawa ka sa kanila, di ba? Pag sinasabi nila yon, parang hinaharas sila, no? Minamartir sila, di ba? Hindi ka Wala, ba nakakaramdam ng awa? naawa nga ako eh. Kaya nga yung wonder, Mm. paano nila Mm. binabayaran yung legal fees ni Digong? Kasi mukhang hopeless case naman, archive na siya, di ba? So, Mm. mukhang mahal si Kaufman, di ba? So like, how are they paying him all this time? Mm. Ano kayang, saan galing? Like, makano bang sahod ng... Parang nabudol sila ni Kaufman. I think, parang si Kaufman din ang kikita sa akin, no? Oo, parang nabudol sila. Uy, napakagaling na ang lawyer na yan. Ang dami nang naipanalo sa ICC. Di ba? Oh, ganon. Ayun. Kaufman, magaling mag ano, slice, no? Hindi, meron pa tayong konting ganun. Tapos, para siyang ano eh, yung parang Netflix episode, yung walang kwentang episode, biglang may plot twist para lang manood ka ng second episode. Tapos wala namang Yes. tapos bibigyan ka ng plot twist. Sabi ko, Oo. magaling maghanap buhay to. Pag marunong mag-clickbait, di ba? Exactly, clickbait, Sir Ronald. Ah, But so where the at least si Bato walang corruption scandal, no? don't be too sure. Too sure. Parang No? si Bato, Yan ang, ang yan ang, dami na yan ang problema. architect ng Tokhang. No? Maraming pera dyan sa Tokhang, di ba? So the Mm. Garma testimony is very The interesting. Garma testimony, di ba? Mm. So let's go to the last part of our discussion, Sir Ronald, kasi napansin ko mabait ka sa mga Dutertes. I was expecting you to go guns blazing eh. Pero sige na, Hindi. up the tip of I the iceberg. sympathize. I sympathize with their suffering. No? Oo. Milyon-milyon lang naman daw yung confidential fund. Bakit naman kasi kayo ganyan? Bilyones naman ang ano ng mga tambalos ko. Tama. Mga ganun, Sir Ronald. Tama naman talaga mga DDS. Kaya, kaya pinag-usapan natin dito yung tip of the iceberg. Pero medyo parang sobrang mali. Tip pa lang. Wow. Like, Ah, Ronald, bago ah, tayo mapahamak ulit, let's end ah. on this part na interesting. So, we're almost November. We're just a few days removed from November. Do you think November could be like the month of showdown? Do you think this could be the defining month? Kasi Yeah. parang politics na Netflix din eh. Parang akala mo ito na tapos may ano na naman. But Yes. like you're implying this November could be a different November. Yes. Itong November could be the main confrontation. Dahil ang feeling ng mga Duterte ay ito na eh. Hindi na sila makakahintay ng 2028 na tingin nila ay kaya nilang manalo.
mukhang ang feeling nila, kakatayin na sila ngayon pa lang. ICC, no, Ombudsman, etc. So, baka magtayang pato na sila ngayon. Ikalawa ay ang tingin nila, ngayon medyo in the corner yung mga Marcoses dahil dito sa mga corruption scandals. No? At nakikita nila, unti-unti, papunta na sa kanila. So bago pumunta sa kanila, tumira na sila. No? Ikatlo ay mukhang yung malapit sa kanilang simbahan ay balak ng mag-full mobilization this month of November. No? At ikatlo, yung kanilang mga supporters within the military ay mukhang hindi lamang minomonitor under the microscope kung hindi tinetrete na ng tatanggalin yung mga pensyon no ng mga ex-generals na kasama rito. You think that was No, the right move? ang habol diyan, chilling effect no dun sa mga sundalo na gustong sumama diyan. Na I'm sure hindi naman sila majority, just a small minority. So, gano'n na. So, bago tuluyang mawala yung kanilang support base within the military, baka ito yung para sa kanila. Ito na yung moment next month. No? Kaya hindi ako magugulat. Sana wala. No? Pero hindi ako magugulat kung something might happen next month. Lalo na, sinabi na ng Iglesia ni Cristo, they will participate in the November 30 rally. Sinabi na nila publicly. Tapos si Vice President Sara pumunta na doon sa Iglesia ni Cristo uh, Palace, no? At very public na minute niya yung leadership ng Iglesia ni Cristo. So, parang pala wala nang taguan. Labasan na ng baraha, no? Matira matibay. Parang ganoon no? While you are in Oxford, no, watching all of this, no. Wala ha. So, pagbayad ng ticket. Ang mahal ng uh, ticket. we Pagbayad. are here back in the salt mines, no? Sir Para Ronald, mga never forget. para kami Spartacus with the gladiators, no? Ganyan. In the Ako yung salt mines. Ako yung parang mga ancient historians, Sir Ronald. I will immortalize your sacrifice, Sir Ronald. Yan. I will Salamat, toil at maraming the salamat, no? paper, Anong write gagawin namin? about Anong gagawin namin kung wala ka diyan sa Oxford, no? sa Anong Cubao. gagawin na? Oxford, Cubao tayo magkita, Sir Oo. Ronald. Yung pala nasa Oxford, Cubao lang pala all these days. Kaya, ayun, padala mo na lang kami rito Sa Oxford. ng suporta, no? Para hindi ka namin banatan Ayan tuwing may tayo, Sir Ronald. podcast. Sir Ronald, I will immortalize your sacrifice while Oo. I toil at the library here writing. Pwede mo akong pagawa ng isang maliit na bato dyan sa tabi ng rebulto ni Karl Marx, no? Aba, Lagyan mo ako dyan. talaga Tsaka sa, ni Engels, di ba? ano, Lagyan sa mo ako ng Manchester, sa Manchester. maliit lang na bato. Maliit lang na bato, no? Nakalagay doon, Ronald was here. Ba? Yung ganun. Ganun In lang. spirit. Oh. Parang tip of Ronald is here. This is the tip of The Ronald. Ronald iceberg. Parang hindi magandang pakinggan. The tip of Ronald. The Ronald. So, where does that leave again the pink progressives and all? Because last week when we talk about it, you're saying that, that I'm talking about the Catholic Church, there's a responsible leadership calling for dialogue. So where does that leave the good guys, for the lack of better term, in terms of Tingin ko naman ay maganda pa rin yung mga possibilities dahil halimbawa, yung church is scaling up, leveling up. Sabi nila very clear, no to military junta, no to revolutionary government, no to snap election. Yes to longer jail terms for plunderers. They cannot be as direct as that. Diba? At tingin ko ay patuloy itong sasabihin ng simbahan paulit-ulit, especially next month. Especially next month. wait, ano nangyari sa mga diskaya? Parang ilang buwan na, malaya pa rin, masayang buhay ng mga buwan. Dapat dyan ikulong na. Dapat kasuhan na ng plunder yung mga yan. So you don't buy na 1 year kailangan ng i-consolidate yung cases, yung sabi ni Wala. Sabi ko nga doon sa mga interviews, parang nung elementary, no? Finish or not finish, pass your paper. Diba? Every week, maglabas ang ICI ng report ng kinasuhan nila, ng finriste ng accounts, ng
pinorfeit nila na assets, di ba? Na binigyan nila ng whole departure order every week. Huwag silang maghantay na i-consolidate lahat yan bago ilabas. Dahil people are impatient, people are suspicious, people are angry. No? At kung ayaw nila na yung anger na yan ay ma-hijack nitong mga insidious forces, no? Na gustong i-install si Sara o gusto magtayo ng military junta, kailangan they have to get their act together. And the ICI opening up to public, do you think That's a good start. That's a good start. Ping Lacson returning as a head of the Blue Ribbon, that's a good start. Diba? Ombudsman Remulla, no, reversing yung policy on SALN, etc. That's a good start. No? Pero that's not enough. That's not enough. Sabi ni Jerry kakanin din magano daw i-live commentary daw natin yan. Nag-suggest siya mag-i-live commentary natin sa Ronald. Yung Sino? hearing ng ICI. Oh. Are we gonna get Sige. live commentary? Ito na, papasok na sa room si ano, ganito. Ito na, Pwede. body language, ganon. Pwede. Oo, pwede. Thank you so much, Sir Ronald, for sharing your time. I know kulang pa rin yung bullying. Tip of bullying ang nakita natin today. Ako, nambubuli. Ako, no? Parang first 20 minutes lang natin. I'm as gentle as you. Tayo, eh. No, I'm as gentle as you. No, I'm not a youth 4 alas. I'm a subdued 4 alas. Ayun, yan ang gusto ko yung subdued. Hindi ko na inulit yung sinabi ko kanina. Oo, hindi ko na, parang papatanggal ko na yan kaso late na eh. Parang kay Justice Scorpion na-spread na yan. With due respect, no? Oh, with due respect, Sir Ronald. With due respect, na yung isa doon ay absent. Yung isa doon absent. Gagawa ng TV program tapos absent. Meron ako, yung nagpapadala ako. Palakad-lakad ka. Doon ka, palakad-lakad ka. Tapos sa intro, meron ka shadow boxing. No? Di ba? Parang sabi ko, another Barsaga. Progressive Barsaga. No, honestly, sir, how do you feel? To be honest, I know you're enjoying your celebrity. I know you're enjoying your moment of charot. But 15 minutes of fame. Gano'ng katagal yung 4 alas? 2 hours ba yung program niya, sir? Sa kalahati, Pero tingin ko, papakainin kami ng alikabok nung with due respect eh. Kaya naghahanda na ako magpagpag eh. Hindi naman tayo same day, di ba? Back to back tayo. So, kayo yung tip, kami yung iceberg. Sige. Ito ba kasi, sir, how do you feel about... Kayo yung youth, kami yung gayut. Alam mo yung gayut? Hindi talaga makamupan si Sir Ronald. May Duterte youth, meron din 4 alas. Gayut, yung matanda. Ibig sabihin ng gayut, matanda. Kayo yung youth, kami yung gayut. Behave ako Ano na lang, titos versus kuya. Ganun na lang. Para wala nang galit. Hindi ka ba nagsisi na ginamit mo yung term na yun? Hindi. Kasi grabe rin yung pambuli mo sa amin. Grabe naman. Kung alam lang ng tao, mga pinagsasabi. Gusto mo ba magbago na ako? Naman masyado sa Ronald. Konti lang. 4 hindi ganun ka-alas. Medyo semi-alas. No, I mean, sir, honestly, I mean, how do you feel about things? I mean, since bumalik ka sa kabihasnan, kasi nawala ka ng panahon ng Digong, di ba? Puro Black Ops eh. Ngayon na you're in the center of all the actions and all, at mukhang natutuwa kayong lahat na nasa abroad si Haydario. Ako mas ako na. I'm very optimistic dun sa hindi kayo masyadong optimistic na Gen Z. Na Gen Z, di ba? Ako, I'm much more optimistic than you dun sa Gen Z. Tingin ko, they will play a decisive role next month, and kung masurvive natin yung next month, going into 2028. On that very positive, non-bully, very cool lolo move. I'll just say it. Okay na yun. Sir, pumawi ka for 2 episodes na hindi mo ako na-bully. First 15 minutes pa lang, hindi na tip of iceberg lang eh. Buong iceberg na.
But on that note, thank you very much, Sir Ronald Llamas. Looking forward na hindi sana magkaroon ng gulo sa November kasi napakamahalang tickets ng Oh, G. lalo na layo mo. Ang mahal ng tickets, Sir Ronald. Kung sigurado na magkudeta, Sir Ronald, text mo ako, ha? I'll fly in private. Siyempre. Oh. Oo. Siyempre. That, Oh, dahil kung magkakaroon, nandyan din ako sa Oxford. yun ang problema. Sir Ronald, kamusta na nga? Nasaan ka? Nandito ako sa airport. Umalis na ako. Natapos ng laban. Knockout na tayo. Pick up mo ako. Richard, pick up mo Sige. ako dito sa train Oh, station. Wala. sige. Grabe naman, Sir Ronald. Okay, good night. God bless. Oh.